Hindi ko hahayaang mawala pa siya sa akin. Inihanda ko kagad ang pangontra sa aswang, pati na rin ang itak ni Tatang na may orasyon. Kinabukasan, matapos ko pakainin si Tatang, ay nagtungo ko sa tiyahin kong nakatira sa patag para ihambili ng aking tatay sa kanya. "Saan ka ba pupuntang bata ka?" "Hanap lang po ng halamang gamot na makakatulong kay Tatang." Nagsinungaling ako sa tiya ko para malaya akong makapunta sa baryo ng aswang. Pumayag naman agad si tiya at sinabing siya nang bahala kay Tatang. Agad ako nagtungo sa kabilang baryo kung saan nandoon si Donato. Ilang araw na rin kaming hindi nagkikita dahil abala ako sa pag-aalaga kay tatay. Ayoko rin magpakita sa kanya. Alam ko kasing hindi niya rin ako papayagan sa bala kong pagkuha sa mutya nila. Pero ito na lang ang alam kong paraan para humaba pa ang buhay ng aking Tatang. Nang makarating ako sa gubat kung saan naroon ang munti nilang komunidad, ay agad akong lumuhod at nagdasal para humingi ng kapatawaran. Alam kong mali ang gagawin kong pagnanakaw, pero mas importante sa akin ang buhay ng aking ama. Umakyat ako sa malaking puno at nagmanman sa paligid. Maraming mga aswang na nasa labas ng bahay. Iba-iba ang ginagawa nila. Parang isang normal na tao ang mga to at hindi aakalaing aswang. Naghintay ako ng tamang pagkakataon para pumuslit at pumasok sa kubo ng ama ni Donato. Subalit lumipas lang ilang oras ay hindi pa rin lumalabas sa kubo ang ama nito. Minabuti ko na lang na lumapit pa para mapagmatsyag ng mabuti sa paligid. Maingat ang bawat galaw ko para walang makapansin sa akin. Patago-tago rin ako sa mga punong kahoy. Nang medyo makalapit na ako sa kubo ng ama ni Donato, ay nagtago muna ako pansamantala. Inihanda ko ang asin na nasa loob ng bag ko bago ako muling nagdasal. "Diyos ko, patnubayan mo ako sa aking gagawin. Alam kong mali ito pero ito lang ang alam kong paraan para matulungan ko ang Tatang ko." Nang matapos ay muli akong sumilip sa aking pinagtataguan. Malapit ng gumabi at anumang oras ay aalis na sila para maghanap ng makakain nila. Itong pagkakataon na to ang sasamantalahin ko para makapasok ako sa kubo ng ama ni Donato. Matyaga ako naghintay hanggang tuluyang sumapit ang gabi. Narinig kong nagtitipon-tipon na sila at ilang saglit lang ay nakarinig ako ng mga pag-angil. Sinilip ko kung anong ginagawa nila. Tila ng laki ang ulo ko sa pangingilabot dahil sa aking nakita. Nagpalit silang lahat ng anyo at sa isang iglap lang ay naging malahalimo ang kanilang mga itsura. Nagkanya-kanyang takbo sila sa magkakaibang direksyon para maghanap ng makakain nila. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Mabilis akong tumakbo papunta sa pinakamalaking kubo. Sa silid ako dumiretso at nagsimulang maghanap dito. Lahat ng makita kong garapon ay binubuksan ko. Ang mga baul at taguan ng damit ay kinalkal ko na rin. Abala ako sa paghahanap sa mutyang hugis kabibe. Hanggang hindi ko napansin ang isang nilalang na nakatayo sa pintuan ng kwarto. Nagulat na lang ako nang marinig ko ang boses ni Donato. "Ito ba ang hinahanap mo, Efren?" Ano? Pasensya ka na. Akala ko'y kaibigan kita. Pero bakit mo to nagawa?" Hawak ni Donato ang mutyang hinahanap ko. Puno ng galit at nag-uusig niyang mga mata habang nakatingin sa akin. Hindi ko maiwasang maluhaan nito dahil sa konsensyang umuusig sa akin. Napaupo ako sa sahig ng kawayan kasabay ng pagbuhos ng mga luha ko. "Patawarin mo ko, Donato. May sakit si Tatang Dolfo at hindi ko na alam ang gagawin ko para gumaling siya. Ito na lang ang naisip kong paraan. Patawarin mo ko." "Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ipapahiram ko naman sa'yo to eh. Ilang araw kitang hinintay sa kubong tambayan mo. Pero wala ka. Kung nagsabi ka lang sana." Pasensya na, pre. Masyadong magulo ang isip ko. Naisip ko kung magsabi man ako, baka hindi ka rin pumayag eh. Inisip mo bang pagdadamutan ko ang nagligtas sa buhay ko? Efren naman, hindi naman ako ganun kadamot. Pagpasensya mo na talaga ako, Donato. Magulo lang talaga ang isip ko. Hindi na ako nakapag-isip ng tama. Umalis ka na, Efren. Baka abutan ka pa ni Amarito. Anumang oras ay babalik na sila. Sinamahan ako ni Donato palabas ng kubo. Hiyang-hiya ako sa kanya dahil sa nangyari. Pero kailangan kong kapalan ng aking muka para sa ikagagaling ni Tatang Dolfo. Donato, alam kong mali ang ginawa ko. Patawarin mo ko pero desperado na talaga akong mapagaling si Tatang. Parang awa mo na. Tulungan mo ko. Tutulungan kita. Magkaibigan tayo, di ba? Kasama ako sa'yo. Pupuntahan natin ng Tatang Dolfo.